Hello mga kados, welcome and welcome back to my channel, Cherries. It's me again, and for today's video ay sasamahan nyo na naman ako sa aking Friday ganap. Last week pa nga itong video na to mga kados, kaso nga lang hindi ko talaga ma-edit. Sobrang busy ng person. Tanghali na nga ito mga kados at ang dami ko ng trabaho na nagawa. Ngayong araw kasi yung balik ni Madam H dito sa Jeddah mga kados, kaya naman ibabalik ko itong aking tinanggal na pillowcase. Mamaya ko pa sana ito ibabalik mga kados, kaso nga lang naalala ko ay wala akong katulong mamaya, kaya lubos-lubusin ko na dahil nga ay si Sharon Kunoto ay naglilinis naman dito sa kwarto. Konting pasilip nga lang dito sa kwarto ni Madam H mga kadods, ay meron nga siya ditong piano, meron pa nga siya ditong yung DJ na pang disco at meron din siyang guitar. Mga kadods, hindi nga lang ito basta-basta na kwarto dahil nga nandito na lahat. Nung natapos na nga kami sa aming mga ginagawa mga kadods ay medyo nagutom ang person. Meron nga akong nahanap na tirang kanin kagabi mga kadods at meron din akong nakitang tirang chicken kaya naman dinagdagan ko na lang ng Indomie. Mga kadods, itong kanin nga na ito ay niluto ko ito kahapon na hindi ko nilagyan ng oil at hindi ko din nilagyan ng asin. Hindi ko alam mga kadods kung ako lang ba or kayo din na nasanay na talaga sa pagkain dito sa Middle East. Nagluto kasi ako ng kanin kahapon mga kadods dahil nga may biniling jasmine rice si babahot ko ay eto, bida-bida ang first nagluto. 3 cup pa talaga yung niluto ko mga kadods dahil nga akala ko ay mauubos ko talaga yun sa 3 araw. Dahil akala ko talaga ay magkalasa lang talaga sila nung niluluto natin dyan sa Pilipinas, pero iba pala talaga yung lasa niya. Uunahan ko na kayo mga kadods kung kayo po ay magtatanong kung bakit nandito ako sa taas kumain. Hindi kasi ako makakain ng maayos doon sa kusina mga kadods dahil nga kapag nakita nila na may tao doon ay talaga namang tawag na naman sila ng tawag. Itong pinakapaborito nilang attitude, kumakain ka pero gusto ka nilang utusan. At isa pa mga kadods, kung ganito yung makikita nila na kinakain ko sa ganitong oras ay talaga namang problema na naman sila. Problema kay mahurot ang bukas. Pagkatapos ko nga kumain mga kadods, eto magligid-ligid ang first marog baboy. Sige, ligid-ligid para talagang walang plansyahin pa. Tapos na nga akong magpakababoy mga kadods, kaya eto bababa naman tayo dahil nga ay inutusan ako magluto ng soup ni babahot ko. Nagpapagawa pala siya ng vegetable soup mga kadods, kaya naman ipagluto natin siya ng pinakamasarap na vegetable soup sa balat ng Saudi. Charis. Nagisa na nga ako dito ng sibuyas, bawang, kamatis mga kadods, tapos sinangkutsa ko silang lahat and then sinunod ko naman itong black pepper and coriander powder. Hinalo-halo ko lang silang 3 mga kadods hanggang sa mahilo. Charis. Luto na nga yung sibuyas, bawang, kamatis mga kadods, sinunod ko naman agad yung aking tomato paste. Minekos-mekos ko lang siya mga kadods hanggang sa maghalo-halo na silang lahat. Sinunod ko naman agad yung macaroni pasta mga kadods dahil nga gusto ni babahot na may macaroni yung kanyang soup. Nilagyan ko na nga siya ng tubig mga kadods, dinamihan ko talaga yung tubig dahil nga lulutuin ko pa yung pasta. Lulutuin ko lang yung pasta about 15 minutes tapos isusunod ko na itong aking mga gulay. Mekos-mekos lang yan insan. So 3 minutes nga mga kadods ay medyo luto na nga itong mga gulay na nilagay ko kanina. Isinunod ko naman itong okra. Sabi sa inyo mekos-mekos eh. Pati nga si babahot mga kadods at may dala nga siyang pagkain kaya naman kumain na sila. Umakyat nga ako mga kadods dahil nga madami pa akong labahin at ako ay maglalaba. Halos 10 araw nga nakatambay yung aking mga labada dito mga kadods dahil nga itong si babahot ko ay hindi bumili ng sabon. Habang pinapaikot yung aking labada mga kadods ay maliligo muna ako dahil nga ilang araw na akong hindi nakaligo. Oh, ang bilis ng transition mga kadods. Eto, natapos nang naligo ang person. Maglilinis nga ako ng tenga mga kadods dahil nga medyo makapal-kapal na rin ito. Lilinisan ko nga yung aking tenga mga kadods dahil nga iba na talaga yung aking naririnig. Lagi ko ngang naririnig yung tawag ni Madam Damin ko mga kadods kaya naman ako'y palaging nagnanaam kahit hindi naman ako tinatawag. Kayo ba mga kadods, dumating na ba kayo sa point na palagi nyong naririnig yung tawag ng mga Madam Damin nyo? Yung tipong susugod ka na lang sa harapan nila na magsasabi kang yes? Tapos shocking yung mga tao dahil nga bigla ka na lang nag-yes eh hindi ka naman tinawag. Nakakatawa
or nakakatanga man, pero nangyayari talaga ito sa akin. Hindi ko alam kung sa inyo rin. Yung tipong feeling mo talaga ay tinawag ka pero hindi naman pala. Yung tipong magkatunog lang talaga yung unang letra ng pangalan pero hindi naman ikaw. So ayun na nga mga kadudes, tapos na nga tayo sa ating pagmuni-muni dito sa aking pagmumuka. Dito naman tayo sa mga planchahin. Magplansya lang ako ng kaunti mga kadudes at ako ay bababa dahil nga meron pa akong mga gawain sa baba. Hindi naman siya karamihan mga kadudes pero malalaki kasi yung iba dahil nga itong mga bed cover and bedsheets pa ito. Pagkatapos ko namang nagtupi ng mga damit ni Madam H mga kadudes, ay sinunod ko naman itong kanyang mga undies. At pagkatapos naman nun mga kadudes, ay pinuntahan ko naman itong aking labada dahil nga ay tapos na. Pinag-isa ko na nga yung damit ni Printita ko mga kadudes at damit ni Madam Damin ko. Opo, ganun kami kayaman. Pinag-isa ko na lahat yung mga labahin para isang sabunan na. Huy, nagtitipid yarn. Hirap kasi talaga kapag ka ako ay naubusan ng sabon dahil nga o-order pa ako sa ibang bansa. Hindi madating-dating ng maaga. Charis. Nilagay ko na nga yung mga damit sa dryer mga kadudes at tinanggal ko na nga yung din-dryer ko kanina pa. At eto na nga ay paplansyahin na naman to ni Sharon Conoto. Gabi na nga ito mga kadudes at tinawag nga ako ni Madam Damin ko. Nakakailanganin nga daw to ni Babaho. Kaya naman bumaba ko dito sa baba dahil nga dito ko daw siya aantayin. Pumunta nga muna sa masjid si Babahot ko mga kadudes para mag-pray tapos babalik na dito sa bahay tapos aalis na sila. May pupuntahan kasi silang kasal mga kadudes, kasal lang pamangkin ni Babahot ko kaya ganito yung itsura ng susuotin niya. Sa Taif nga yung destination nila kaya naman nagdala na siya ng extrang coat para daw hindi siya lamigin. At eto may dala din siyang sapatos. Sa mga oras na nga na ito mga kadudes ay tinatawag na ako ni Madam Damin ko na aakyat na daw ako. Ang gulo diba? Pinababa niya kasi ako mga kadudes para antayin si Babahot pero pinaakyat na din ako at pinadala din ulit sa akin yung mga dinadala ko dito sa baba. Ang gulo talaga. Hindi nga ako umakyat mga kadudes at sinabi ko na lang sa kanya na aantayin ko na lang si Babahot sa baba. Pinapaakyat niya kasi ako dahil nga baka daw hindi daw dumating ng maaga si Baba at magantay daw ako ng matagal sa baba. Sabi ko naman sa kanya ay okay lang at ako'y mag-aantay. Meron palang nagtatrabaho dito sa labas ng bahay mga kadudes. Itong kanilang parking lot. Choris, parking lot. Ayan, tinatanggal ni Babahot yung tiles tapos papalitan ng bago. Pagkaalis naman nila Babahot mga kadudes ay umakit naman ako dito sa taas at ako'y mag-lunch. Hindi kasi ako kumain kanina dahil nga kumain ako ng umaga ng kanin kaya naman medyo busog ang person. Pinainit ko lang pala yung kanin na natira ko kanina at eto namang iulam ko ay binili ni Babahot. Kalahating manok nga lang ito at medyo maliit nga siya pero hahatiin ko pa para share kami ni Sharon Conoto. Inaya ko nga siyang kumain pero hindi pa daw siya kakain dahil nga siya ay busog pa. Kaya eto, ako na lang muna ang kakain. Kain po tayo. And that's it for today's video mga kadudes. Bye!